Say praise the Lord. Ano pa, yung mga gawain natin, Cavite, tuloy-tuloy, Bagong Baryo, Pasig, Bagong Silang. No, mga gawain natin ay sinasamahan ni Jesus. Okay, let's open our Bible sa Book of Mark. I-preach ko na ito sa bago nung pumunta kami doon. Pero pakiramdam ko kasi maganda ma-preach din dito. Hindi dahil sa hindi ako nakapag-aral. No? Ito na lang kasi hindi ako nakapag-aral ngayon. No? Madidisgrasya tayo dito. No? Pinaghahandaan palagi ito. No? At ang topic kanina, thank you, Sister Virgie. It's still about the Spirit. Life through the Spirit. Itong pag-uusapan natin ay tungkol pa rin ito sa Spirit. No? Chapter 5, verse 1. And they came over unto the other side of the sea, into the country of the Gadarenes. No, para may idea tayo mga kapatid, si Jesus Christ from His headquarters, which is Capernaum, siya ay nag-decide na pupunta sa lugar ng Gadara, lugar ng mga Gadarenes. Kung naalala nyo dati yung map na pinakita ni Brother Larry nung siya ang preacher. Ang Capernaum ay sa pinaka-north side ng lake, tapos ang Gadara ay nasa pinaka-south side ng lake. So si Jesus nag-decide dito, sabi niya, punta tayo sa kabilang ibayo. So wala namang eroplano, wala namang kung ano, helicopter o anumang masakyan. So sila ay nagbangka. At ilang kilometro ang kanilang biyahe sa yan ay thank you Brother Roman. Grabe. Parang let there be. Andiyan ka agad. Ibang klase. Andiyan makikita natin. Yung lugar ng Gadara sa baba para may idea tayo mga kapatid. Tapos Capernaum andun sa taas. Pababa yan. Pwede kang by land, mas matagal. Pero by sea, i-cross mo lang yan siya. Tapos pagdating dito, after pagbaba mo dyan, ang lugar ng Gadara ay maraming mga steep place, mga bangin, mga mabato. Tapos bago ka makarating dyan, by the sea, babiyahe ka pa at least mga 10 kilometers paakyat, papunta sa Gadara. At ang Gadara ay, anong sabi rito? Into the country of the Gadarenes. Itong mga lugar na ito ay iniiwasan to ng mga Hudyo dahil lugar na ito ng mga Hintil. Pero si Jesus Christ, kung ano ang iniiwasan ng mga Hudyo, yun naman ang kanyang dinadayo. Yun ang kanyang mga pinupuntahan. And Gadara was a prominent, predominantly Gentile city of the Decapolis. Pag sinabing Decapolis, mga kapatid, ang Decapolis ay composed ng 10 syudad. So marami yan dyan. May Gadara, may Damascus. At sa ngayon, ang lugar na ito ay sakop ng 3 bansa. Yung 2 bansa, sakop ng Israel. Yung isang bansa, Jordan, sakop niya yung Gadara. Right now, ang Gadara ay andon makikita sa bansang Jordan. Omkais sa present day natin. Tapos yung iba naman na sakop ng Decapolis, which is 10 cities, ay sakop ng Samaria sa time natin. And they were it served as a prominent hub of Greco-Roman culture and pagan influence during the time of Jesus. They had many pagan temples, they have many coliseums, theaters, and mga livestock kagaya ng mga baboy. So lahat ng yan ay lugar ng mga Hintil. Yon ang pinuntahan ni Jesus Christ. Diyan sa verse 1. So, in the country of the Gadarenes, pagdating sa dagat, ito ang sa preaching ni Brother Larry, pagdating sa dagat, biglang umiba yung panahon. Biglang umalon, biglang lumakas, but before that,
Shall we pray for a while? Lord, again, thank you so much for the whole week na sinamahan mo kami, Lord. Salamat sa guidance, sa protection mo, sa pagmamahal mo sa amin, sa healing. And Lord, thank you so much na hindi mo kami pinapabayaan, Jesus. Mga mahal namin sa buhay, thank you so much for taking care of them. No, for the breath of life you've given us each day, sa aming katawan that's still functioning, though hindi perfect ang kalagayan ng aming katawan. But Lord, we are so grateful and thankful that we are able to worship, to praise your name, Lord Jesus. Lord, with all our heart, with all humility, we cannot do this alone. Help us, Lord. Bless your word in Jesus' name. Amen. The title of our preaching, Look What God Has Done for Your Soul. Look, what God has done for your soul. Sabi kanina sa topic natin, life through the Spirit. Look what God has done for your soul. So ito mga kapatid, nagbiyahe si Jesus Christ by boat. Pagdating sa gitna, umalo ng malakas, humangin ng malakas. At ang sabi ng Biblia, ito ay hindi natural occurrence, kung hindi ito ay isang pangyayari na si Satanas ang may gawa. He is the prince of the air, the power of the air. Dahil ang gusto niya, madiskarel, kung pwede niya lang malunod si Jesus Christ doon sa dagat, ilulunod niya, and he knew, kung masira niya ang gawain, mapatay niya si Jesus Christ physically, at kung hindi makatawid, because alam niya, na sa pagtawid ni Jesus Christ, mayroong mangyayari, mga kapatid. So, yon ang dinanas ni Jesus Christ, unang way niya. Yon ang kanyang ginawa. Look what God has done. Para lamang makapunta at makatawid sa lugar na yon. Instead na ipahinga niya na, pero ang sabi niya, hindi, punta muna tayo sa kabila. Ang alam lang ng mga disciples, sige, tawid tayo. Without knowing kung ano ang plano ni Jesus Christ pagdating sa lugar na ito. So, he suffered strong winds and big waves. Again, mga kapatid, ano ang purpose niya rito? Makikita natin mamaya. And when he was come out of the ship, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit. Marami kayang tao sa lugar na yon? Marami. Pag ang isang lugar, kagaya ng andon sa Dalampasigan, expect mo na laging may tao yan. Imposibleng wala. Pero nung pagbaba ni Jesus Christ doon sa bangka, kaagad-agad, ura-urada, mayroong sumalubong sa kanya, mula doon sa mga libingan, isang tao na may daladalang masamang espiritu. Ang ganda ng pa-welcome, ano? Punta si Jesus Christ sa isang lugar, tapos yung pa-welcome sa kanya, yung taong grasa, madumi, buang, baliw, may tama ang utak. Ang ganda ng pa-welcome kay Jesus Christ. Imagine natin yun. Tapos makikita mo, yung taong grasa dyan sa labas, niyayakap ba natin? Tinatakbuhan natin yan. Dahil takot tayo na baka batuhin tayo o kung ano man ang mangyari sa atin dahil siya ay siraulo. Pero ang pa-welcome kay Jesus Christ, yon ang tao na yan. Who had his dwelling. Again, mga kapatid, pagbaba ni Jesus Christ sa bangka, ang sumalubong doon pa nanggaling sa kung saan ang mga libingan ng mga patay. May dalang masamang espiritu. Buti na lang si Jesus hindi sumigaw dito. Hindi siya natakot, hindi siya... Pag tayo yun, akala mo lalaki ka, tapos yung sigaw mo, iba na eh. Verse 3, who had his dwelling among the tombs, and no man could bind him, no, not with chains. Ang kanyang tirahan, mga kapatid, ay andon sa mga libingan.
At walang sino mang tao ang makatali sa kanya o makakadena sa kanya. Remember or imagine the description na mayroon ang tao na ito with an unclean spirit. Sigurado ang taong ito ay hindi ito mataba, hindi ito masculine, kung hindi isang taong makikita natin dyan sa kalsada na kulang sa pagkain, mahaba ang mga balbas, madumi, taong grasa, lahat. No, yung mga ngipin, hindi mo maintindihan, mga balbas, lahat. No, so yan ang kanyang pagkatao. Siya nakatira sa libingan sa mga taol, mga nicho, doon siya lahat nakatira. At kung ikaw ay may matinong kaisipan, doon ka ba titira? No. Marami andyan sa North Cemetery. Ang daming nakatira dyan. Pero kung ikaw ay may matinong pag-iisip, hindi mo na naisin na tumira sa lugar na yan. No, dahil yung lugar na yan ay hindi yan para sa tao, para yan sa mga patay. No, at pag diyan ka tumira, sigurado maapektuhan ang sanity mo, ang iyong kaisipan, mga kapatid, no, walang gustong tumira dyan. At itong walang sinumang tao ang siyang makapagtali, makapagkadena sa kanya. This man had a superpower. No? May super strength. No? Akalain mo yon, kadena, para siyang si Samson na kahit talian mo, no, isang wasiwas niya lang, tanggal ka agad, ultimo kadena. No, bakit siya kakadinahan? Sigurado, violente siya. No, sigurado nananakit siya, nang babato siya, nang bumura siya, lahat mga kapatid, yan ay kanyang gawain, kaya kailangang talian, kadinahan. Ang kanyang, si Samson, ang anointing ay nanggaling sa Diyos, kaya siya mayroong lakas na nanggagaling sa Diyos, pero ang itong lalaki, ang kanyang lakas ay nanggagaling sa mga demonyo. Nanggagaling sa evil spirit. Walang sinumang makatali sa kanya. No, sa panahon natin ngayon, nangyayari pa rin ito. No, may mga tao dyan na nasiraan ng ulo, may mga tao na may diferensya, ang pamilya mismo wala ng choice, kung hindi, ilagay, nagpagawa talaga ng mga kulungan. No? Dahil nasiraan na ng ulo yung tao, nagpagawa ng kulungan, may rehas, yung tao, nakapamilya nila, andun sa loob, doon magpupop, doon magwiwiwi, doon nila pakakainin. Yung tao humaba ng gusto yung buhok, tapos yung lahat ng kanyang buhok, amoy na wiwi, amoy na pupo. No? Imagine, ganun ang kalagayan. No? Pero ito ang sumalubong kay Jesus Christ, mga kapatid. Sa dami ng tao doon, ito ang sumalubong. Because that he had been often bound with fetters and chains. And the chains had been plucked asunder by him. And the fetters broken in pieces, neither could any man tame him. Walang sinumang tao ang siyang pwedeng magbind, magtali o kahit anuman dahil sa lakas ng tao na ito. Every time si Jesus Christ umalis at pumunta sa isang lugar, mga kapatid, si Jesus walang sinasayang na oras. And every time siya ay umalis at pumunta sa isang lugar, ang dala-dala niya palagi walang iba kung hindi grace and mercy. No? Every time pumunta si Jesus sa isang lugar, no? Wala siyang ibang dala-dala but grace and mercy. Grace and mercy. Yun ang lagi ang kanyang dala, na kung ang tao nag-iisip, kailangan lumapit sila kay Jesus. Dahil sa sitwasyon na ito, mga kapatid, imagine, walang sinumang tao ang makatali sa iyo. Tapos hindi ka rin mamatay-matay. Anong klaseng buhay mayroon ang tao na ito? Hindi ba natin alam, mga kapatid, na sa panahon natin sa ngayon, ang tao hindi man nakatali physically, hindi man nakakadena physically, but spiritually, mga kapatid, maraming mga tao ang nakatali sa depresyon. Sabi nga kanina ni Sister Virgie, no? Maraming nakakadena sa depresyon, sa anxiety, sa lust, no? Sa pagsisinungaling, no? Maraming nakatali, nakakadena sa pagiging madamot,
sa pagiging galit palagi, sa pagiging negatibo, sa pagiging mapangduda, walang concern sa iba. No? Maraming nakatali sa pagiging makasarili, maraming nakatali sa drugs, maraming nakatali sa sugal, sa babae, sa lalaki. No? Not physically na sila ay may kadena, but deep inside, ang daming nakatali sa mundo sa panahon natin sa ngayon. Mga kapatid, na kahit anong gawin nila, hindi sila makawala sa ganong klaseng kadena. That is why, ano ang sagot? The Holy Ghost. Life in the Spirit, mga kapatid. No, ito ang dala-dala ng Diyos sa atin, mga kapatid. No? Ano ang ibang dala? So, pag ang tao may Holy Ghost, no, earnest inheritance of God na ibinigay niya sa atin, no, for the rapture to come, no, a comforter, no, He has given us the sound mind, no, andyan, kaya tayo mayroong magandang kaisipan because of the Holy Ghost. No, kaya nating, no, kahit may problema, hindi tayo bumibigay because of the Holy Ghost. No, kahit nakaka-depress na yung sitwasyon, hindi tayo nadidepress because of the Holy Ghost. No, pero dati tayo ay nakakadena rin sa kasalanan na ito. No? Anong sabi ni Paul? Sabi niya, nung panahon na wala pa akong Holy Ghost, ang nakakadena sa akin ay kasalanan. Gusto kong gumawa ng matino, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. No? Sabi niya, hindi ko magawa. Gusto kong gawin ang matino, pero ako ay nakakadena sa kasalanan na ito. Pero nung ako ay binigyan ng Diyos ng Holy Ghost, sabi niya, ang kasalanan ay hindi na umubra. Kaya ko nang gumawa ng tama, mga kapatid. And that is because of the Holy Ghost. Because it's only in the name of Jesus that can give us grace and mercy. At pag ito ay natagpuan ng tao, mga kapatid, ang grasya at ang mercy ng Diyos, sigurado kahit gaano kasama, kahirap ng buhay ng tao, magbabago siya. At kaganda ang kanyang buhay, mga kapatid. No? So, just imagine, ganitong klaseng buhay, mayroon ang lalaki na ito. Sigurado, wala na siyang pamilya, wala na siyang kaibigan. No? Lahat yan, wala na yan. Kasi siraulo ka na. No, napabayaan ka na, may tama ka. No, kung ano-ano na lang ang tawag sa iyo dyan sa kalye na makita ka dyan. Ang pagkain mo, andyan sa basurahan. Swerte kung may magbigay sa iyo, hindi ka rin lalapitan kasi natatakot sa iyo. No, you are outcast. No, ganun ang iyong kalagayan, yung sitwasyon mo, ganun kahirap. Pagkain mo, hindi mo na yan alam kung yan ba ay panis o hindi. Basta ano ka lang doon. No, ganun kahirap ang sitwasyon ng lalaki na ito, mga kapatid. No, verse 5, and always, day and night, or night and day, he was in the mountains and in the tombs, crying and cutting himself with stones. Alam mo, gawain ng mga adik yan. No, yung andyan sa Bilibid, napakarami dyan, lalo na mga kabataan. Ewan ko kung hanggang ngayon, Brother Roland, ano, kausap mo, brother, pag ganun, yung hiwa, yung mga laslas, parang naglalaro lang. No, makikita mo ang haba. No, maninipis. No, may blade yan sila, siguro pag nakatira o wala sa wisyo, yung blade o perdible, ganun, makikita mo yan lahat dyan. So yung lalaki na ito, mga kapatid, night and day, walang pahinga. He was in the mountains, pagala-gala kung saan-saan. He was in the tombs, mga libingan, sumisigaw at sinasaktan ang kanyang sarili, pero hindi siya mamatay-matay. Again, we are so grateful to God. Kung wala ito sa pamilya natin, may ganitong case, we must be grateful to God. We must be thankful to God, mga kapatid. At tayo mismo, thank you, Jesus. No, at pasalamat tayo sa Diyos mismo na wala tayo sa kalagayan ng tao na ito. No, dahil maraming tao dyan sa labas, kagaya ng case ng tao na ito,
Why? He was demon-possessed. No? Kahit gusto niyang gumawa ng tama, hindi niya kayang gawin. No? Because he was influenced by demons, by evil spirits. Pero ano ang nangyari, mga kapatid? But when he saw Jesus afar off, he ran and worshiped him. Imagine, ang daming tao doon, pero isang baliw, isang buang pa ang nakaisip para tumakbo kay Jesus Christ at mag-worship sa Kanya. Kalain mo, kahit buang, kayang mag-worship sa Diyos, kayang lumapit sa Diyos. Sa panahon natin, ang daming matitino, ang daming Harvard graduate, mga politiko natin, no, ang daming galing sa Cambridge, sa Yale University, ilan ang kanilang mga diplomas, ang daming mga tao, ang daming yaman, ang dami lahat. No, matino ang pag-iisip, pero ayaw lumapit at mag-worship sa Diyos. Pero just imagine this kind of man, mga kapatid. Si Raulo, pero siya pa ang nakuhang tumakbo at lumapit sa Diyos to worship Him. Nagkataon lang kaya yan, mga kapatid? Nagkataon lang kaya na siya ang sinadya ng Diyos daan? O si Jesus ba talagang siya ang sinadya na puntahan dyan? O may iba pang pakay si Jesus Christ? Ibig sabihin, mga kapatid, no, mas gugustuhin pa ni Jesus puntahan ang taong si Raulo, ang taong may bisyo, ang taong mamamatay, ang taong buang, ang taong baliw, na alam niya na may natitira pang interes para sa kanya, kaysa sa tao na mayabang. Kaya wala tayong may pagmalaki sa Diyos. Ay Lord, salamat, binigyan mo ako ng Holy Ghost kasi ang dami kong doctorate degree. No, kasi ang dami kong diploma. Lord, ang kapal ng aking cheque, ang kapal ng aking pera sa bangko. Lord, salamat dahil ako ang inuna mo. God is not respecter of persons. Anong sasabihin ni Jesus, ha? Dahil kakaiba ka, dahil gwapo ka, maganda ka, inuna kita. Hindi mo nakita na ultimo si Raulo. No? Ultimo baliw. Ultimo tao na demon-possessed, kaya kong puntahan. No, para lang siya ay mabigyan ng grace and mercy. No? Kaya tayo na matitino, huwag tayong magmalakas ng loob na, Lord, iba talaga ako sa tingin mo. Simple lang. Kinumpara lang tayo ng Diyos sa isang baliw. No, sa isang taong grasa na kahit ganito ang kalagayan, just look what God has done for our soul, mga kapatid. No? Na kahit si Raulo, sinadya pa ng Diyos na puntahan para lamang bigyan ng kanyang grace and mercy, mga kapatid. No? At ang punto na ito, na kahit siya man ay baliw, si Raulo, demon-possessed, pero nakuha pa niya, mayroon pang natitinong kaisipan kahit saglit lang. No? Alam mo yun, parang nalusutan pa siya. No, kasi mamaya makikita natin. No? Nalusutan pa niya and he was able to run and tumakbo sa Diyos at nag-worship pa. Ibig sabihin kahit buang, no, minsan may relaxing spirit din pala. No, kahit may demon possessed, minsan may time pala na siguro no, nagpahinga din yung mga demonyo dahil napagod din. No? O pare, ikaw naman. O ano ka ba? O espiritu ako ng pagkabayolente. O pare, napagod na ako. Ginamit ko na siya kanina pa. O pare, ikaw naman. Magsisigaw ka naman doon, pare. No, palit-palit lang tayo hanggat sa napagod sila. Timing na nakita si Jesus Christ, biglang tumakbo siya. Why? Wala na siyang ibang mapuntahan. Sigurado lahat tinakbuhan niya na. Yung, alam mo yung tao, sabihin na natin, ito ang kanyang case. Gusto niyang tumakbo sa tao para humingi ng tulong. Pero papunta pa lang siya, ay buang. Pero hindi mo alam ang kanyang espiritu, ang kanyang kalooban, naghahanap pala kung saan siya makahingi ng tulong. And he found it, mga kapatid, na si Jesus Christ lang ang hindi tumakbo nung tinakbuhan niya. Kasi kung tayo ito, anong gagawin natin? Ay, karipas na tayo ng takbo. No, pero si Jesus Christ, iba. No, talagang wala siyang pinipili. No? No? Kaya sa part natin, every time, Lord, thank you for giving us the sound mind. Lord, thank you for saving us. Hindi namin ito pinagmamalaki. Thank you for your grace and mercy. Hindi namin ito binibida. Why? No? Sa baliw lang. No? Kinumpara lang tayo sa baliw.
No? Na kahit baliw, kayang puntahan ng Diyos. No? So, what happened, mga kapatid? And cried with a loud voice. Ito na, umiksena na naman ang isang demonyo rito. May mga tao, mga kapatid, that really, they were controlled by evil spirits. They were controlled, they were demon-possessed. Pero kahit anong klase man, gaano kasama man ang tao na yan, pag siya lumapit sa Diyos, ano man ang kanyang mga bisyo, pag lumapit sa Diyos with all his heart, sigurado babaguhin siya ng Diyos. Kagaya natin na binigyan ng Holy Ghost, at ngayon na may Holy Ghost na tayo, lahat, no, hindi naman po pwede na, brother, nakareceive ako ng Holy Ghost, pero may natira pang isang evil spirit. No? No? Ano yung evil spirit na yan? Espiritu ng pagka-high blood lagi, brother. No, lagi akong nagagalit. No, nung nakareceive ako, naiwan yung espiritu na dyan. Ha? Ha? Ano? Ano? Hindi ko mahanap, no? Sorry. Now, ibig sabihin, mga kapatid, the day that we receive the Holy Ghost, anumang klaseng masamang espiritu dyan, burado lahat yan. Mga kapatid. At ano ang mangyayari? Now we are walking, we are living a life through the Spirit. Ang Holy Ghost na ngayon ang masusunod. That is why changes will come. Yung dating magalitin ka, kung yan man ay galing sa demon possess o espiritu, wala na yan. No, dahil ang Holy Ghost na ngayon ang masusunod. No. At kung sakaling may Holy Ghost ka na at ganun ka pa rin, huwag mong isisi sa demons. No. Pag may Holy Ghost ka na, tapos ang behavior mo ganun pa rin, walang nagbago, huwag mong sisihin ang demonyo, si Satanas. Wala kang masisisi kung hindi sarili mo na. No. Hindi mo na yon. No, dahil pag naka-receive ka ng Holy Ghost, lahat yan tanggal. Bad thoughts, negative, lahat, ultimo kasalanan natin, tanggal. Pati ang ating lumang pagkatao, tanggal. You are a new man, you are a new creature already. At pag nangyari yan, ang Holy Ghost na ang paunti-unti. And then time will come, pag andyan pa rin yan, walang nagbago sa'yo, ibig sabihin, sarili mo na yan. Huwag mo lang isisi sa demonyo. Yun yung sabi ni Satanas eh. Lahat na lang na nangyayari sa inyo, akong sinisisi nyo. No, anong pakialam ko dyan? Sarili nyo na yan, tapos lahat, sinisisi nyo ako. No? Para bang sabihin mo, ano ibig mo sabihin? Kawawa ka rin? No? Say, praise the Lord. No, what? Sabi ni Jesus Christ dito, and cried with a loud voice and said, what have I to do with thee, Jesus? Isa sa mga demonyo, evil spirit na andoon sa lalaki, sabi niya, what have I to do with thee, Jesus, thou Son of the Most High God? No? Even the devil fear and tremble. No? In the name of Jesus Christ. No? Ang demonyo, alam niya kung sino si Jesus Christ, pero tayo ng mga tao, mas daig pa ang demonyo. Ang demonyo, takot kay Kristo, tayo ng mga tao, hindi tayo takot sa Diyos. No? Pag naisip mo yung mga politiko natin, no? Talagang kakagigil talaga. No? What have I to do with thee, Jesus, thou Son of the Most High God? I adjure thee by God that thou torment me not. Alam nila kung sino si Jesus Christ. No, naalala natin yung sa time ni Paul. No, andyan sa Acts, mayroong na demon possess. Tapos may mga tao na gustong gayahin si Paul. No, pinasok nila yung lugar din kung saan andun yung demon possessed, evil spirit. No, gusto nilang gayahin si Paul na, sabi ng demonyo, no, wag niyo akong lokohin. No, si Paul, kilala ko. No, kayo, sino kayo? Paglabas nila, hindi sila yung binugbog. No? Sila yung na disgrasya. No, pero si Paul, no, authorized by God, with the Holy Ghost, mga kapatid, ano ang nangyari? Kilala ng demonyo. No? So, kilala nila si Jesus Christ. I adjure thee that thou torment me not. Why, mga kapatid? It is not yet time. Hindi pa oras para sila ay ilagay sa bottomless pit. No? Sa abyss. No? Hindi pa oras ito. No? Para sila ay i-torment
permanently ng Diyos. For he said unto him, come out of the man, thou unclean spirit. Si Jesus lang ang makakagawa nito. Tayo kaya, pag may na-demon possessed dito, sino ang maglalakas ng loob na lumapit at in the name of Jesus Christ, ay baka nagtakbuhan na tayo lahat. Tapos biglang magsalita, I know you. For he said unto him, come out of the man, thou unclean spirit. Wala nang maraming kaartihan, mga kapatid, sabi ni Jesus Christ, doon sa evil spirit. Sabi niya, lumabas ka dyan, ikaw na masamang espiritu, umalis ka sa lalaki na yan. And he asked him, what is thy name? Sabi ni Jesus Christ, anong pangalan mo? Grabing authority ni Jesus, Kitang-kita mo talaga. No, hindi man lang siya nayanig, hindi man lang siya natakot. Sabi niya, ano ang pangalan mo? And he answered saying, my name is Legion. For we are many. Ang pangalan ko ay 6,000. Legion, 6,000. Ibig sabihin, mga kapatid, in a spiritual world, walang boundaries. Isang tao ka lang, pero 6,000 ang pwedeng kumasya na masamang espiritu sa isang tao na yan. Legion, 6,000. Isang evil spirit pa lang, wala ka ng pahinga. Tapos 6,000 pa. My name is Legion. Madami kami rito. Kung ikaw na tao, may pahinga ka pa kaya nito? For we are many. Verse 10, and he besought him much that he would not send them away out of the country. Nakikiusap. Huwag mo naman kaming itapon kung saan-saan. Na kami, panatag na kami dito sa lugar ng mga hintil. Sa lugar ng Gadara. Kasi kami dito ay niyayakap nila. Okay na kami dito, huwag mo kaming paalisin. Now there was there nigh unto the mountains a great herd of swine feeding. Dahil ang kanilang kabuhayan doon, mga kapatid, because they were a country of pagan nations, they were Gentiles, mayroong malapit doon na nag-aalaga ng mga baboy. May piggery, pero ang piggery nila wala pang kulungan. Andun lang lahat sa wayang, andun lang lahat sa field, kung saan maraming mga damo na gumagala lang yan, hindi kagaya ng panahon natin na lahat ng baboy, andun na sa kulungan, yung baboy ganun na lang doon, tapos lagyan mo lang ng lagyan ng pagkain, ano yan? May fattener, may finisher, may grower, yung pagkain ng baboy, ganun. Pagdating ng mga halos-halos 3 buwan, maibenta mo na siya dapat dahil pag umabot yan at hindi mo pa maibenta, lugi ka na sa pagkain. Sa mga nag-aalaga ng baboy, alam nila yan. A great herd of swine feeding, and all the devils besought him. Just imagine, mga kapatid, yung una, nagsalita, yung Legion, one of the representative ng demon, tapos another, lahat na sila nagsalita. And all the devils besought him, saying, send us into the swine, that we may enter into them. Grabe yung mga usapan nila dito, Huwag mo kaming itapon, huwag mo kaming iparusahan kaagad, doon mo kami ipadala, doon mo na lang kami i-transfer sa mga baboy. Kung ikaw negosyante, tapos ka. And all the devils besought him, saying, send us into the swine, that we may enter into them. That is why, mga kapatid, naalala natin yung kwento dyan. Na yung taong may masamang espiritu, binigyan ng Diyos ng magandang buhay, may Holy Ghost na siya, at umalis na sa kanya ang mga masasamang espiritu. Ang Holy Ghost na sa atin, hindi natin alagaan, igigrieve natin ang Holy Ghost. Pag yung mga espiritu na yon, na evil spirit, sa paggala nila at wala silang mapasukan, ano ang tendency nila? Babalik. At pagbalik nila, may barkada na sila. Pre,
May space pa doon, gusto mo? No? Pwede tayo doon. No? Kaya kung hindi tayo mag-ingat, mga kapatid, even with the Holy Ghost, pag hindi natin pinakinggan ang Holy Ghost, no? Ganun talaga ang pwedeng mangyari. No? So, what happened? And forthwith Jesus gave them leave, and the unclean spirit went out and entered into the swine. And the herd ran violently down a steep place into the sea. They were about 2,000 and were choked in the sea. So just imagine, tumakbo sila doon, papunta sa baboy. Pagdating sa baboy, sabihin mo na lang, legion, 6,000 divided by 2, 3,000. Tama? No. Tatlo bawat sa isang baboy, mga kapatid, at tumalon doon sa bangin na area at silang lahat ay nahulog sa dagat at namatay. Imagine, mga kapatid, ang dala, because Satan is like a roaring lion seeking whom he may devour. No. Pag ang masamang espiritu ang pumasok sa tao, walang maidudulot kung hindi lahat kasamaan. No. But we are so glad, we are so thankful to God that we have the Holy Ghost, we have His Spirit, at kita natin ang effect, mga kapatid, umayos at gumanda ang buhay natin. No. Yan ay patunay na yan ay dala ng Holy Ghost. Pero pag ito ay dala ng masamang espiritu, ay sigurado wala tayo dito sa ngayon. Baka nasarihan na rin tayo ng bait. No, and we're choked in the sea. And they that fed the swine fled and told it into the city. Yung mga nag-aalaga ng mga baboy, mga kapatid, nagtakbuhan sila dahil nakita nila kung ano ang nangyari. First time ito nangyari na nagtatakbuhan yung mga baboy at tumalon lahat-lahat. No, and they went out to see what it was done. And they came to see Jesus, or they come to Jesus and see him that was possessed with the devil and had the legion sitting and clothed in his right mind, and they were afraid. Ito talaga ang effect, mga kapatid. No? Pag si Jesus ang napuntahan ng tao, sigurado magbabago ang kanyang buhay. No? Mayroong changes na mangyayari ang kanyang buhay, mga kapatid, pag ang tao lumapit sa Diyos mismo. Just imagine gaano katagal na yung tao na ito ay dala-dala niya yung evil spirit na yan. Just imagine kung gaano siya parusahan ng mga masasamang espiritu na ito na pagdating si Jesus lang pala ang cure. At sa dami ng tao doon, mga kapatid, sa Gadara, ang buang pa ang nabigyan ng salvation. Ang siraulo pa ang binigyan ng grace, ng mercy ng Diyos, mga kapatid. Pagpapakita ito na talagang walang sinisino ang Diyos. Wala siyang pinapaboran pagdating sa kaligtasan. No, and they come to Jesus. Yung binasa natin kanina, ano ang nangyari? Andun na yung tao, matino na, may damit na, kalmado na. No? Relax na. Andun na, nakaupo rin mismo, kaharap si Jesus Christ. Sana, mga kapatid, maraming pang taong ganyan, ano? Pero bihira. Para mabigyan ng magandang buhay ng Diyos. And they that saw it told them how it befell to him that was possessed with the devil, and also concerning the swine. No, lahat ng nakakita ito, no, pati yung tao na dating demon-possessed, evil spirit, and they began to pray him to depart out of their coast. Sa palagay kaya natin, ang gusto lang ni Jesus, maligtas at mabigyan ng katiwasayan na pag-iisip itong tao lang na to? No. Hindi yan ang intensyon ni Jesus. Ang intensyon ni Jesus na kung pwede lahat sa pagpunta niya ay mabigyan niya ng magandang buhay, gagawin niya. Ang problema, ang tao mismo ang nagre-reject. Gusto mo ng Holy Ghost? Ayoko. No. Doon sa CIW, yung isang matanda na nag-receive, kasi
Sa dami nila, hindi mo na maasikaso. No, kung 20 sila ang magre-receive, 10 lang kami, dala-dalawa, kasi isa na nag-guide, isa na nag-aalalay. So ilan lang ang maalalayan sa kanila. Tapos mayroon 74 years old ba yun? 76. Si nanay, may edad na rin. Makikita mo yung mga kulubot sa mukha niya. No, at that age, andun pa rin siya sa loob. No, nanay, gusto mo bang mag-receive ng Holy Ghost? Tapos wala pa namang mga ngipin, ubos na. No? So talagang yung nagre-receive siya, parang bata na wala pang ngipin na yung matutuwa ka sa kanyang itsura. No? Pero mabuti naka-receive ng Holy Ghost, mga kapatid. No? And that's the grace and mercy of God na binibigay niya sa atin. No? Marami dyan, mga kapatid. No? Pero itong sitwasyon ng isang masamaang dala na espiritu, mga kapatid. Ang sabi dito, and they that saw it told him how it befell to him that was possessed with the devil, and also concerning the swine. So their reaction, they pray, nakiusap, Jesus, huwag ka nang bumalik dito. Pero ang gusto ni Jesus, sana na mabigyan sila ng magandang buhay. Pero tao ang nagre-reject sa kanya. Why, mga kapatid? Jesus, umalis ka na rito dahil baka hindi 2,000 baboy lang ang pupunta doon sa bangin at mamatay. Kami na mga negosyante, malulugi kami, umalis ka na rito. They were so concerned about the money. Ang concern nila tungkol sa negosyo, tungkol sa pera, hindi nila nakita kung ano ang value ng isang taong baliw, ng isang taong demon-possessed na sinadya at pinuntahan pa ni Jesus Christ para lamang i-deliver from this kind of spirits. No? Mas valuable sa kanila ang pera. Negosyante. No? Imaginein mo yan, Lord, 2,000 baboy, magkano ang isang baboy ngayon? No, 1,000, magkano Pastor Susan ngayon? Lechon dyan sa, yung 1 kilo? 1.6 per kilo. Oh, 1.6 per kilo, ang isang baboy lang na tumalon doon sa bangin, sabihin na natin 50 kilos ang isa. Oh, 50 kilos, 1.6 ang isa. So magkano na yan? Halos, magkano? 8,000 ang isang baboy. No? Times 2,000 mo pa. No, ang laking pera ang nawala sa mga negosyante na ito. No? There are times, mga kapatid, ito ang problema minsan dahil pag pera na yung nangingibabaw, hindi na nila makita kung ano ang value na dala ng Diyos. No? Kung ano, just imagine, Lord, umalis ka na rito dahil sayang ang negosyo namin. Imaginein mo yan. No? Hindi nila nakita kung paano binago ng Diyos yung tao na yan na walang nakapagbago. Ibig sabihin, wala silang pakialam sa kung ano man ang mangyari sa tao na yan. Ang importante, yung kanilang kabuhayan ay hindi maperwisyo. No? Samantalang ang punta ni Jesus dyan, nabigyan ko kayo. No, kita nyo ang problema nyo dahil mga pagano kayo, isang tao pa lang yan, sigurado marami pa yan dito. No? Pero mas importante sa kanila ang pera, no, ang kanilang kabuhayan. No? Kaya sa mga outreaches natin, mga kapatid, kung tayo man gumagastos yan, wag tayong magbilang ng magbilang palagi. No, dahil mahirap yung magbibilang ka palagi. No? The more you bilang, the more you count, the more na nawawala. Yan ang sikreto, mga kapatid, sa gawain na natin. Kita na natin yan matagal na. Na kahit tayo mismo dumudukot sa gawain natin, sa mga outreach natin, pero nakikita naman natin na pag ang Diyos na ang nagbalik, dahil mas importante sa atin na dalhin ang kanyang salita and to share with them para may magbago ang buhay kaysa sa gastos natin. And God is able to repay it, mga kapatid.
So just imagine kung tayo mismo na nagdadala ng Word of God, no? Tapos, mabuti hindi sinabi ni Jesus Christ sa mga disciples niya, pupunta tayo doon sa lugar ng Gadara, magbabangka tayo. Pagdating doon sa Gadara, ang magwi-welcome sa akin, isang baliw, isang puno ng demon possessed. Yan ang makakausap ko doon. Dahil pagdating natin, bibigyan ko siya ng kaligtasan. Aayusin ko ang buhay niya dahil mag-worship yan siya sa akin. No. Anong sasabihin ng mga apostles? Lord, wag na, ang daming tao naman dito. Lord, ba't ka pa pupunta doon? Isang kaluluwa lang yan tapos baliw pa. Wag na tayong tumuloy dyan. Lord, ang daming matitino dito. Bakit doon pa? No. Nagsasayang lang tayo ng pera dyan. Posible, di ba? Pwede nila maisip yun. O Lord, kita mo yung dinanas natin. Binagyo pa tayo, muntik pa tayong malunod para lamang sa isang kaluluwa na yan na baliw. Pero ano ang paningin ng Diyos, mga kapatid? He knew the value of a soul. Na walang kapariha ang value ng isang kaluluwa. Walang pakialam si Jesus kung baliw ka man o ano ang kanyang pagdaanan para lamang maligtas niya tayo. Hindi natin alam, mga kapatid, and we must be grateful to God dahil kung isa-isahin natin ang ating buhay, paano tayo binigyan ng Diyos ng kaligtasan, we will be amazed. Lord, salamat, inabot mo ako sa kulungan. Brother Ricky. Di ba? Para kami makapasok sa maximum, ay talaga namang kami ni Brother Norman, nakaganyanan kaming tatlo dun eh. No? Dahil, tapos dumadaan ka, dumadaan kayo, nakaganon sa inyo lahat, oh. Para bang may titirahin? Why? We have to grow through. No, kung yan ang plano ng Diyos, through us na mapuntahan yung mga tao at alam ng Diyos na mabigyan ng kaligtasan. Brother Philip, Brother Ed, akalain mo, puntahan kayo ng Diyos dyan sa kulungan? At sasabihin ng Diyos, Lord, marami naman yan. Lord, wala na tayong pumunta dyan. Bakit kailangan sa loob? Madidisgrasya pa tayo dyan. Mayroon naman dito na lang. Less ang effort, less ang gastos, less ang lahat. Okay na to, Lord. Pero iba ang pananaw ng Diyos, mga kapatid. Iba ang kanyang perception pagdating sa kaluluwa. Basta tao, may interes sa Diyos, kahit gaano siya kalayo, hindi imposible sa Diyos na hindi siya abutin. Mga kapatid, kaya walang sino mang tao ang magsasabi sa kanya na, Lord, gusto kong lumapit sa iyo, hindi mo ako inabot. No. Walang sino mang tao na gustong lumapit sa Diyos na hindi kayang abutin ng Diyos. God's hand is not short that it cannot save. No. Is there anything too hard for the Lord? Wala. No. So ano nangyari, mga kapatid? And when he was come into the ship, he that had been possessed with the devil prayed him that he might be with him, or he might, be with him. No choice si Jesus Christ kung hindi bumalik sa bangka. Grabe, ano? Para bang andala mo, mali-malita na kas. Tapos dadalhin mo na doon sa isang bahay, tapos tinanggihan ka pa. Ano ba? Sayang. Kung alam lang nila sana. Pero Jesus had no choice kung hindi umalis dahil yon ang request ng tao. Pero ang sabi ng taong pinagaling ni Jesus Christ, sabi niya, Lord, gusto kong sumama sa iyo. Pero ano ang sabi ni Jesus Christ? Howbeit, Jesus suffered him not, but said unto him, Go home to thy friends, and tell them how great things the Lord hath done for thee, and hath had compassion on thee. Sabi ni Jesus Christ, no, kahit gusto mong sumama, ayaw ko. Why? You are the living testimony. Ayaw nila akong tanggapin, pero hindi nila maikakaila na ako ang nagbigay ng deliverance sa iyo. Yan ngayon ang ikukwento mo sa bayan na yan. Dahil sa pagbabago ng buhay mo, walang gumawa niyan. Kung hindi ako, you will glorify God. Yan ang ikukwento mo sa kanila, at sa pamamagitan niyan, ikaw ang gagamitin ko para mag-outreach dyan. Just one soul. Ano nangyari sa buhay natin, mga kapatid? Inumpisahan tayo ng Diyos na tayo lang. Ako galing sa eskwelahan. Sa atin yung iba sa opisina.
Yung iba, niyaya nung kamag-anak natin, God has so many ways para abutin tayo. At nung inabot niya tayo, mga kapatid, anong ginawa natin? No, hindi ba tayo nagkwento? Nagkwento! No, talagang excited tayo sa pamamagitan natin. Anong sabi ni Jesus Christ? Pag isinama pa kita, walang magkukwento dyan. No? And that is the best, and that is yung napakagandang testimony na makonvert ang tao through our life's testimony. No? Yung sinasabi ni Paul, no? Every time na mayroon siyang tao na pupuntahan, ano ang kanyang binibida? Kung hindi dahil sa Diyos, kung hindi niya ako binago, kung hindi ako nakarealize at hindi dahil sa Holy Ghost, sa lahat ng ginawa niya sa akin, hindi ako maging ganito. No? Dahil sa testimony na mayroon siya, sabi niya, once I was a persecutor, ako ang pumapatay ng mga Kristiyano na naglilingkod kay Jesus. No, lahat gawain ko yan, pero binago ako ng Diyos, kaya nagbago ako. Yun yung kinukwento niya palagi, because yun ang the best na testimony na mayroon tayo. No? Yung bang kinukwento natin na, Lord, no, alam mo, pagdating ko sa church na yan, nakareceive ako ng Holy Ghost, nabaptize, grabe ang pagbabago ng Diyos na binigay niya sa buhay ko. At yun ay kailangang makita nung kapwa natin. No, just imagine yung sabi kanina ni Sister Virgie, kung nakikinig tayo, no, hindi pwedeng doble kara tayo. Iba ang ugali natin sa church, iba ang ugali natin sa labas. Hindi pwede yun. No? At kung dito sa church, ang dami mo ng kaaway, just imagine sa labas, sigurado mas marami. Why? Kasi kung dito sa church, gawain mo na yan, pagdating sa labas, sigurado, kung kaya nga nating itrato yung may kapwa natin, Holy Ghost, yung mga tao pa kaya sa labas na masama. No? But what I'm saying, mga kapatid, sa pamamagitan ng pagbabago ng buhay natin na ginawa ng Diyos, yon ang pinaka-the best na testimony na pag nakita ng tao, ay grabe, dati pag nagmura yan, talagang matindi. Ay dati pag nagalit yan, no, talagang nanununtok ka agad. Ngayon, hindi na. Talagang, so sa pamamagitan yan, magtataka ngayon siya, bakit? Dahil yan ay gawa ni Jesus. No, at sa pamamagitan yan, bakit ka napunta ng church? Nakita ko kasi yung kapitbahay ko dati, lasinggo yan, addict, ganito yan. Pero grabe, kita ko yung pagbabago. No, bakit siya nagbago? Dahil sa Holy Ghost, dahil sa Word of God. So sa pamamagitan na yon, siya ngayon, ay sige, mapunta nga dyan, ma-check ko nga kung ano ang mayroon dyan. Why, mga kapatid? Hindi maikakaila na yung tao na ito, na dating demon possessed, walang gumawa niyan sa kanya kung hindi si Jesus Christ lamang. No? That is why ayaw siya ni Jesus payagan na siya ay sumama, and he departed and began, ayan, no, out of gratitude, out of thanksgiving. Paano natin makukontain, mga kapatid? Paanong hindi natin makukwento sa iba? No, kung ang dati mong buhay ay magulo, ang dati mong buhay ay siraulo ka, baliw ka, demon possessed ka, tapos makita nila, ay yun yung dating yun yung dating baliw na kinakadinahan Bakit nagbago ang buhay? Dahil to kay Jesus Christ. No, siya lang nakagawa sa akin ito. So ano ang nangyari, mga kapatid? No, ano ang ginawa niya? And he departed, umalis siya, and began to publish in Decapolis how great things. Just imagine, ano ang ginawa niya? He began to preach. Kinwento niya ang kanyang testimony about his encounter with God. No, doon hindi lamang sa Gadara, kung hindi sa buong 10 bayan. Pag sinabing Decapolis, 10 cities, lahat doon siya ay nangaral how great things Jesus had done for him, and all men did marvel. That is why, mga kapatid, ang Diyos may paraan pa rin na kung hindi siya kayang tanggapin personally, si Jesus Christ, hindi siya kayang tanggapin ng bayan na yan, ang Diyos may way pa rin na makapenetrate ang Word of God through us. No, hindi niya iniwanan. No, grabe ang mercy ng Diyos, Grabe yung kanyang grace. No, para bang sinasabi niya, doon sa mga tao na yon, okay, ayaw niyong maniwala sa akin, pero wish you ako sa inyo, pero mag-iiwan pa rin ako ng tao dyan na magkukwento sa inyo kung gaano ako kabuti, at pag narinig nyo yan, kayo ay mabibigyan din ng grace and mercy. No? Ang bait ng Diyos natin, mga kapatid. God is so understandable, mga kapatid,
No. Yon ang dala niya, grace and mercy. No? Imagine kung tayo ng mga tao, nireject niyo ako? Okay. Antayin niyo ang Sodom and Gomorrah. It's just like fire. No? Inano niyo ako? Okay. No? Ikaw na niligtas ko, alis ka dyan. Padala na ako ng apoy dyan. Ang Diyos natin, hindi ganun. No? Ano ang kanyang ginawa? Why, mga kapatid? Because the effect, pag binasa pa natin yan dyan, dahil sa ginawa ng tao na ito, siya ay nagkwento ng kanyang testimony kung ano ang ginawa ni Jesus sa kanya, Tyre and Sidon. Mababasa natin dyan, mga kapatid, at iba pang mga kwento dito na dahil sa testimony ng tao na ito, ang daming naniwala about Jesus dyan. Dito, mga kapatid. Kaya wag nating basta-basta sinuhin o parang wala lang, mga kapatid. God has given us salvation. Look what God has done para maligtas niya tayo. Kung ano ang kanyang ginawa sa buhay natin, mga kapatid, para lamang abutin tayo. So now it's our time na tayo naman ang mag-share nito sa iba. Yung mga outreaches natin, andyan, mga kapatid. And we are so thankful to God na sinasamahan niya tayo palagi. Again, look what God has done. Thank you, Jesus. We praise you, Lord.